Narinig natin kanina ang pagbasa ng ating kapatid tungkol sa isa sa talata sa Quran sa tunay na ang magkakapatiran ay ang mga mananampalataya. Sinaksihan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sila ang totoong tunay na mga mananampalataya, ang mga Muslim. Ganon din ay ipinabatid dito sa aya na ito na tayo ay pinagbabawalan na magmaliit sa kapwa-tao. Dahil hindi mo alam ang minamaliit mo, siya pala yung mas marangal sa Allah kaysa sa'yo. At pinagbawalan din tayo na maglibak sa ating kapwa. Dahil ang paglilibak sa kapwa, ito ang isa sa mga min kabairid dunub. Malaking kasalanan ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ayan na ito, dito rin pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang tunay na pinakamarangal, malugod, mahal niya, ay maliban kung sino ang tunay na matakutin sa kanya. Yun yung aya na nag-uugnay na kung saan, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, wa ja'alnakum syu'ubaw wa qabaila lita'arafu. Innama aw inna akramakum indallahi atqakum. Ang tunay na siyang pinakamalugod at mahal ng Allah sa inyo ay kung sino yung pinakamatakutin sa kanya. Walang Arabo, walang Amerikano, walang Maranao, Tausug, balik Islam, illa bitaqwallahi azza wa jal. Wa hadha huwa fadlul Islam. Laysa hunaka ay shay ahabbu ila Allah inda nas illa bitaqwallahi azza wa jal. Wa hadha alladhi nuridu an nagtam an nakuna minal muttaqin. Allahumma amin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ngayon kapatid, tawagin din natin ang isa sa ating mga kapatiran na siya rin ay mga ngaral. Actually itong mga kasama ko ay lahat kami sila ay nagtuturo sa Batha Islamic Center. Nabigla kayo dahil ngayon lang din na nakasama natin sila. So, yun kasi ang buhay. Lahat nakasulat, Abdurrahman, qadar. Ito ay nasa qadar. Ganun pa man, sabi ko nga, maski kunti lang, alam ko wala ito sa programa natin at ayaw ko na palampasin ang oportunidad na ito. Tawagin natin si Sheikh Omar Qadi. Ganun lang naman, 3-5 minuto, ganyan, pinakamahaba na yun para mabigyan natin ng hustisya ang pagpapatuloy sa mga kwento ng propeta. Sheikh Omar. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung hindi ako sana tinawag ng ating butihing Sheikh ay hindi ako makakapagsalita dito kasi talagang nakakahiya na naapakan natin ang ating mga magigiting na masyayikh. Ngunit ginustuhan nila na ako ay makapagsalita, so napilitan ko ang sarili ko. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Una po sa lahat, sa ating mga pagsasalita, mga gawain ay pinupuri muna natin ng Allah bilang pag-ala-ala sa kadakilaan ng Allah upang mawala sa atin ang maruming pag-uugali. Minsan tayo ay namamangha sa ating sarili o di kaya nagyayabang, nagmamataas, nagmamalaki. So isipin natin na ang pinakadakila lamang, pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakamataas, kapuri-puri ay ang Allah lamang. Tayo ay ibadullah, mga alipin lamang ng Allah. Kaya tayo ay magpakumbaba. Ganon din ang kasabihan ng propeta na sabi niya, huwag niyo ako
masyadong ipagmalaki. Ngunit ang sabihin ninyo ay ako ay sugo at alipin ng Allah. Pagkatapos ay nagpapasalamat tayo sa Allah sapagkat binigyan tayo ng Allah ng pagkakataon na isagawan natin ang mga isang obligado sa atin. Ang panglima na haligin ng Islam, o di kaya pang-apat, kasi dalawa ang riwaya doon. Ang riwaya ni Ibn Umar ay ikaapat ang Hajjul Bait, ikalima ang Sawm Ramadan. Kahit saan doon, sa dalawang riwaya na yun, ay parehas din yun. Kasama din sa haligin ng Islam. Okay. So, napakalaking oportunidad na binigyan tayo ng Allah ng pagkakataon na nakapag-Hajj na tayo. Ito ay parang panibagong buhay natin ngayon, na parang bagong silang nasanggol, dalisay, bagong panganak na sanggol, dalisay na walang kasalanan. So, yan ang una. At pangalawa ay walang gantimpala kundi ang paraiso. Masya Allah. Nakikita niyo ba ang paraiso, mga kapatid? So, ang puso ang nakakakita sa paraiso. Pero ang mata natin ay hindi nakikita ng mata natin. Kailangan talaga, kapag tayo ay nagbabasa ng Quran at nagbabasa ng hadith, isipin natin at isapuso natin yung kahulugan ng Quran at kahulugan ng hadith para makita natin ang paraiso. Kapag kinukwento ng Allah ang paraiso, isa-isip natin. Kapag kinukwento ng propeta ang paraiso, isa-isip natin para makita ng puso natin ang paraiso. So, napakahalaga, mga kapatid. So, at ang pagtitipon-tipon dito ay isa ito na daan sa paraiso. Isa ito na daan sa paraiso. At sapagkat sabi ng propeta, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman aw yabtaghi fihi ilman, fi riwayatin ukhra sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Ang sinumahang tumahak sa landas dahil sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam ay gagawing madali ng Allah para sa kanya ang daan sa paraiso. So, ibig sabihin, ito ay daan sa paraiso. Ang pagpunta natin dito. Wala tayong ibang pinuntahan dito, kundi pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. At ito din ay naging obliga sa atin ang pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, sapagkat binanggit ng propeta, talabul ilm fariidah ala kulli muslim. Ang pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, ito ay obliga sa lahat ng Muslim, mababae man o malalaki, mabata o mamatanda. So, ito ang bigyan natin ng mahabang oras. Hindi yung pag-aaral ng mastering computer, mastering lahat-lahat ng mga degree na tinatapos natin. So, kapag tayo ay nag-aaral ng ibang aralin, makamundong aralin, na iniwan natin itong pag-aaral sa Islam, ay magiging haram sa atin ang pag-aaral ng iba't ibang aralin sa mga makamundong aralin. So, kung kasabay ang pag-aaral ng pag-aaral sa Islam, ay wala namang masama doon. Kung iiwan natin itong pag-aaral sa Islam, ay yun ang magiging haram. Kasi ito ang obliga sa atin. So hanggang dito lamang po. Sumain niyo po ang kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Takbir! Kanina umaga, nag-graduate yung mga estudyante namin sa Batha. Isa sa mapuntok na aralin na dapat nating malaman
na nakikinig ay yung hadith ba na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ayon sa riwaya ni Aisha radhiyallahu anha, at ganun din na nabanggit ito sa Bukhari at Muslim, waqad sa'ahahu Sheikh Albani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ila Allah anfa'ahum linnas wa ahabbul a'mal indallah adwamuha wa inqal. Napakaganda ng hadith ito, mga kapatid. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamalugod at mainam na mahal ng Allah sa lahat ng mga tao, kanyang mga alipin, ay yung tao na nagbibigay ng maraming kabutihan at benepisyo sa kanyang kapwa-tao. Yung tao na napapakinabangan ng marami. Sino kaya? Palagay niyo. Sino yung mga tao na napapakinabangan ng marami? Ng maraming tao? Ha? Guro? Si guro lang ba? Wala nang iba? Sino pa? Ha? Sino? Nginto ni patalo ka dato. Sino ang tao na siya nawala tuloy ako? Ano ba yung tanong ko kanina? Unawain mo. Fahmus su'al nisful jawab. Kasabutan ka ni pagkaisan nito na pagkatalo ka sa sumbag ni Banal. Ang tanong, sinong tao na pinakamainam sa palagay mo? Tao na pinakamainam. Sino? Na gusto ng Allah, na mahal ng Allah. Dahil ang hadith na kanina na binanggit natin, pinakamamahal ng Allah sa mga tao ay ang taong pinapakinabangan ng karamihan, ng kabutihan. Sabi niya, guro, teacher, maestro, maestra, mangangaral. Pangalawa, sino sa palagay mo? Wapa ko nagkuan sa imubay. Wapa man ko nang utanan ni mo. Sa iya, bro, bigyan mo ng hustisya, magagalit ang mga Maguindanao. Ipitalo ka. Ba? Ha? Palagay mo, sino? Si Mayor. Di ba? Si gobernador, si presidente, si ama, si sheikh, lahat ng may panunungkulan sa bawat pamilya, pamayanan, lugar. Lalo na kung may mayor ka, barangay chairman ka, kasi nasa sayo yung mga, you have the means, you have the power. Use it for the sake of Allah. Use it for good, not for your own good, but for the good of everyone. Walimaslahatil umma akthar. So, kung sino yun, mga kapatid, maski hindi ka sheikh, maski hindi ka alim, maski hindi ka guro, kung ikaw ay isang ordinaryong tao, pero alam mo na ikaw ay nakakatulong ng maramihan sa mga tao, sa kanilang mga pasanin, problema, nakakatulong sa mga hidwaan o anumang mga sigalot ng hindi pinagkakaisa ng mga tao, alamin mo na kung ikaw ay totoo sa puso't isipan mo na ginagawa mo to para sa Allah, isa ka sa napapabilang doon sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa riwaya ng isang hadith ay an-nas alladhi yudkhilu surur ala-nas, yung tao na nagbibigay ng kasiyahan, hindi pabigat sa mga tao. Subhanallah. Ya Allah, ipabilang nawa tayo doon ng Allah. Pangalawa, sabi ni Propeta, ang pinaka malugod na gawain na mahal ng Allah sa kanyang mga alipin ay ang gawain na tuloy-tuloy. Maski kunti lang. And wallahi, logically, this is the truth and this is the reality. Importante ang gawain mo tuloy-tuloy lang. Ang pagtuturo, ang pagdadakwa, ang pagdarasal sa Allah, tuloy-tuloy.
Hindi yung nagdarasal ka sa Allah, hindi yung nagsamba ka sa Allah o nagpakabuti sa pagsisipag sa pagsamba sa Allah sa mga oras o lugar na mapuntok lang. Halimbawa sa Hajj. Saan na yung mga nag-Hajj? Dahil tapos na ang Hajj, wala na, hindi na tuloy yung mga gawaing mabuti. Yung sa Ramadan. لأن الله سبحانه وتعالى هو إلهنا في كل زمان ومكان. Siya ang Diyos na Allah na nag-iisa, na dapat sambahin, na tuloy-tuloy na sinasamba ng kanyang mga alipin sa anumang oras at anumang panahon. Hindi doon lang sa espesipiko na panahon at lugar. Nakuha niyo mga kapatid? Bilang panghuli mga kapatid sa pananampalataya sa ating patuloy dito sa kwento ng mga propeta, ako gusto ko talaga ito ikwento sa inyo. Pero hindi makukumpleto yan hanggat hindi natin matawag ang isa sa kasama natin na mangangaral din sa Islam mula sa BTech University ng Batha, at walang iba kundi si Alim Sandimar Marshall. Falyatafaddal ziyadatan mashkura. Bismillah, Sheikh. Yalla, takbir! Takbir! Di ba bro, para pantay-pantay. Nakapagsalita si Yusuf Butukan, si Omar Qadi, at dapat makapagsalita rin siya. No, yun ang punto natin doon eh. Minsan lang ito dumaan sa ating pagtitipon, na magtipon-tipon ngayon. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Una, tayo nagpapasalamat sa Allah dahil tayo binigyan niya ng lakas upang tahakin natin o upang pumunta sa landas ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Ang gusto ko lang itaalik ay ang hadith na sinabi ng yung kanina si Ustad Omar, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Itong hadith na ito ay isang makapangyarihang hadith na salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o hadal hadithu min jawami'il kalim. Dahil ipinapakita ng hadith na ito ang kahalagahan ng pananaliksik sa kaalaman sa Islam. At hinihikayat din ang lahat ng mga Muslim na magsumikap sa pag-aaral. Ang mufradatul hadith, maani syarh mufradatul hadith, ang ibig sabihin ng mga mufradat ng hadith na ito, man salaka tariqan, sino yaong tumahak ng landas. Hasiyan, o ibig sabihin ay literal na kahulugan, ay paglalakad. Pagpunta sa masjid, pagpunta sa madrasa, pagpunta sa mga seminars, mga ganito, lahat yan ay kasali sa hadith na ito. O tinatawag na ma'nawiyan o simbolikong landas. Tulad halimbawa ng pagbabasa ng libro sa bahay ka lang. Ito ay kasama sa hadith. Ibig sabihin tumahak ng landas ng yaltamisu fihi ilma, na ang kanyang hangarin ay ang pananaliksik ng kaalaman. Sabi ng propeta, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Papadaliin sa kanya ng Allah ang daan patungo sa paraiso. Bakit? Kaalaman. Dahil ang tamang kaalaman ay tamang paniniwala. Dahil sa kaalaman na ito, ay natututunan natin ang mabuting asal. Dahil sa kaalaman na ito, natututunan natin ang makitungo sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kapitbahay. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
Falyaqul khairan. Natututunan natin ito. Magsalita ng mabuti. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Ang ating mga bisita ay pagbigyan natin sila ng mabuting pananalita o bisitahin natin sila ng mabuti. So dahil sa tamang kaalaman na ito ay natututo tayo ng tamang gabay upang tayo ay makapasok sa paraiso. Ang huling salita ko lang dito mga brothers, sabi ng mga ulama, ang talibul ilm ay 4 na uri daw ang talibul ilm. Sana mapunta tayo dito sa pinakauna. Una, sabi ng mga scholar, ang talibul ilm, ang unang uri ay zakiyun wa dhaki. Ano ibig sabihin ng zakiyun wa dhaki? Ang ibig sabihin nun, masipag na estudyante at matalino. Masipag ka na nga sa pag-aaral, pananaliksik, pagsusulat, pagbabasa, pakikinig sa kaalaman, pero matalino ka pa. Mabilis ka makamemorize. At pangalawang estudyante, zakiyun walaysu dhaki. Masipag siya sa pananaliksik, pero hindi siya matalino. Pero strive pa rin sa kanyang pag-aaral. Nagpupursige siya. At pangatlong estudyante, laysu zaki, lakinahu dhaki. Hindi siya masipag, natutulog siya, pero katamtaman lang dahil matalino siya. At ang pang-4 na estudyante, sana hindi tayo mapunta dito, laysu zaki, walaysu dhaki. Hindi na nga matalino, at hindi pa masipag. Wahada, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah. Takbir! Masya Allah. Tanong ko, saan ka napapabilang sa 4? Alam natin yun, saan tayo napapabilang, di ba? Alam mo sarili mo, di ba? Pero maganda yung number 1. Kasi yung number 1, palibhasa number 1. Numero 1. Masipag ka na, matalino ka pa, at nag-aaral ka pa, at hindi ka tamad. Lasta kaslan. Al-kaslanu min sifati syaitan. Si syaitan, isa sa kanyang mga katangian at nag-uudyok sa tao ay maging tayo ay tamad. Meron din akong kilala na matalino siya pero tamad. Doon siya sa number 3, Sheikh. Matalino, laysa zakiyun, walakinnahu dhakiyun. Pero pag pinagsama niya yung siya ay masipag, mujtahid, at siya ay matalino, miya-miya. Kida kois. At ang pinakamasama ay hindi ka na nga matalino. Dagdagan mo, Sheikh. Hindi na matalino, mayabang pa. Waliyaudu billah. Wahada min asrar. Wala ka na ngang maibuga, tapos nagmamatalino ka pa, tapos tamad ka pa. Ishada. Wena kinta. Ha? Wa anta kaslan waliyaudu billah min haula. Mga kapatid, ipabilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay mapabilang sa mga taong tunay na nagpupursige. Wallahi, totoo yan. Manjadda wajad. Alam niyo yung kasabihan na manjadda wajad, Chamranaw, na prasarasay ka di ka kerasay. Na di ka prasarasay ka, ay ang nakiarasay. Nasa Tagalog, na kung ano ang tinanim mo, ang siyang aanihin mo. Paano ka mag-aani kung ikaw naman ay si Juan tamad? Di ba, bro? Nag-aantay ka lang. So, anong mapapala mo? Ang Islam, mga kapatid, gawa. Hindi lang yung pananampalataya. We need action. Pagsamba sa Allah, tignan nyo, ang Islam, buo ng Islam, gawa. Shahada, pagsaksi sa nag-iisang Diyos. Sambahin siya. Ano yung mga pagsamba? Pagdarsal 5 beses isang araw. Hindi ba gawa ito? Kilos. Kailangan mo kumilos. Pangalawa ay ang pagbibigay ng zakat.
Magkilos ka, ibibigay mo ang zaka, kukunin mo sa pera mo. Pang-apat ay ang pag-ayuno. Meron bang nag-ayuno na hindi siya kumilos? Meron bang nag-hajj na sa bahay lang siya nag-hajj? Fuad, hindi mo ba nakita sa panaginip mo na ikaw nag-hajj lang, nasa bahay ka? Ha? Kailangan mong gumawa, bro. Kailangan mo kumuha ng tasrih. Kailangan mo magtawaf. Kailangan mo magsa'i. Kailangan mo nang magsakripisyo. Kailangan mo magtiis. Kailangan mong maglakad. Yun ang gawa. Sa pananampalataya sa Islam, pinapairal ay ang puso. Kanina nabanggit ng kapatid natin. Ano yung puso? Mga gawain ng puso. Paniniwala sa Allah, sa kanyang mga sugo, sa kanyang mga anghel, sa mga kanyang mga kitab, at doon sa araw ng paghukom, at sa imanu bil qadr. Al-imanu bil qadr, ito kanina ngayon. Alam ba natin sa buhay natin ngayon na maririnig natin ng mga sheikh na ito? Hindi ba? Nakalaan na pala ito, nakasulat ito. Kanina, nung papunta kami rito, sabi ni Sheikh Sadimar, sasama kami, pero ang kondisyon, huwag mo kami pasalitain. Kanina sinabi niya rito, inambush mo kami. Di mas maganda yung kahit katulad ng kamatayan, bro. Dumating ang kamatayan, handa ka. Na ya Allah, ipasaala ko sa iyong buhay ko. At sana tanggapin mo ako na ako ay napatawad mo. So, faqidu shay la yu'ti. Wala kang may bibigay kundi kung ano yung meron ka. Without a further ado, mga kapatid, punta tayo sa pinaka-aantay nating lahat. Ang pagkukwento tungkol sa mga kwento ng mga propeta. Bro, tignan mo to kapatid, Abdullah. Gutay na ang libro na ito. Nung binili ko siya, bago pa lang. Sa kakabasa, hanggat napunit na siya. Nawala na siya ng gilaf. Alhamdulillah, ito na lang ang natitira. Patapos na. 3 propeta ngayon ang natitira. O pang-apat. Ang pinaka-apat, ang last ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal-an nantaqilu ila qissati Zakaria wa Yahya. Wa man huma Zakaria wa Yahya. Sino si Zakaria sa Biblia? Fuad, nakita ko Fuad, napakalungkot mo ngayong araw na ito. Okay ka lang? Alhamdulillah. Syafahullah. Amin. Sabi niyo amin. Pagalingin na walang Allah si Fuad. Si Zakaria. Zakarias. May narinig kayong pangalan Zakarias? Meron, di ba? Ako may naging kaklase, Zakarias. Sino si Zakaria sa Quran? At sino rin itong si Yahya? At ano ang kanilang ugnayan? Kana yawman min yawmin ma kana fi bani Israel fi qadim az-zaman nabiyullah karim ismuhu Zakaria. Sa kapanahunan ng mga angkan ni Israel na matagal ng panahon ay may tinawag na nakilalang propeta na ang pangalan niya ay si Zakaria. Wa kana ya'ishu wahdahu ma'a zawjatihi fi Palestine. At siya ay nakatira sa lugar na kung tawagin Palestine kasama ang kanyang asawa. Ang asawa niya, mga kapatid, si Zakaria, ay siya sa tawagin na si Elizabeth o Elizabeth sa katulad ngayon na pangalan. Hindi si Elizabeth Oropesa. Ito Elizabeth. Pangalawa, tawag din sa kanya ay si Elishifa. Elishifa. Sa mga Udyo. Sa Arabic, si Ishaf. Si Ishaf. Isha ang tawag sa kanya. Whatever, importante ito. At ang kanyang ama, si Elizabeth, ay si ang kanyang ama ay si Fakuda. Si Fakuda ay anak din niya si Hanna.
At sino itong Hanna? Darating tayo kay Hanna. Ngayon, ang asawa niya si Elizabeth, yaskununa fi Palestine, falam yakun indahuma walad. Hindi sila binyayaan ng anak. Natigulang naman sila. Matanda na, wala ng anak. Taqaddama fi sin, matanda na, ma'adhalika lam yay'as Sayyidina Zakaria alayhi salam min rahmatillahi jalla wa ala, bal kana yad'u da'iman bi an yarzuqahu Allahu awladan wa kana indahu thiqatun wa yaqinun fillahi azza wa jalla. Subhanallah, mga kapatid, napakalaking aral ito sa atin. Si Zakaria, sa matagal ng panahon na nagsasama sila ng kanyang asawa, hindi sila magkaanak. Dumating ang punto na sila ay tumanda na at hindi pa rin magkakaanak. Imposible, matigulang, hindi ka nang kayo nagkaanak nung bata pa kayo, pagkakaanak pa kayo pag kayo ay tumanda na. Pero, isa sa magandang katangian ng mga propeta at mga taong tunay na matakutin sa Allah ay sila yung mayroong thiqatun wa yaqinun fillahi subhanahu wa ta'ala wa la yay'asu min rahmatillah. Wa may ya'is min rahmatillah illa qawmudh dhalimun. Ang mga taong nawawalan lang ng pag-asa at hindi tigip na totoong naniniwala sa Allah ay yung mga tao na hindi naniniwala sa Allah. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Kaya patuloy na humihiling sa Allah na, ya Allah, biyayaan ako ng anak. Maski imposible na magkaroon kami ng anak ng aking asawa, wa kana zawjatu akhir, na hindi magkaanak, siya pa rin ay nananatili na humihiling. Wa kana Zakaria alayhi salatu wassalam ya'malu najjaran. Si Zakaria, isa siya sa mga propeta na siya rin ay isang panday. Najjar. Fakana ya'kul min kasabi yadi. Kama kana jadduhu Daud alayhi salatu wassalam. Si Daud alayhi salatu wassalam, na anak niya si Sulaiman, apo niya itong si Zakaria. So galing paling sila sa angkan ng mga Israelita. So ang gawain niya ay katulad ng kanyang lolo na si Daud alayhi salatu wassalam, na paborito niya at gustong-gusto niya na gumagawa siya ng gawain na pinagpapawisan niya, na doon siya ginagamit sa kanyang kabuhayan. Ang magandang tao ay nagpupursige, nagtatrabaho, pinapawisan niya, at ito ang pinapakain niya at binubuhay sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. Wa hada huwa hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahabul a'mal illallah, pinakamamahal din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aidan si Daud alayhi salatu wasalam ay ang gawain na galing sa pawis mo. Di ba? Mas ano yun? Ano? Mas ano? Anong mas okay? Mas okay? Perfect yun, bro. Huwag kang umasa sa iba. Di ba? At mas very good. Maraming baraka yun, bro, na ikaw ay naggagaling sa pawis mo at hindi dapat na ikaw ay umihingi sa mga tao. O ikaw ay nananalig sa ibang tao. Kapatid ko naman, mayor eh. Kapatid ko naman, mayaman. So, dito na lang ako sa bahay. Pag-antay na lang ako kung ano ibigay niya sa akin. Hada khata. Mali yun at hindi yun tama. Wa kana fi nafs al-makan zaman alladhi ya'ishu fihi nabiyullah Zakaria, kana hunaka alimun jalil yusalli bin nas ismuhu Imran. Sa kapanahunan nitong si Zakaria alayhi salatu wasalam, ay mayroon ding tao sa kanyang lugar na isang maalam na mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala at laging nagdarasal sa mga tao, maka-Diyos, matakutin sa Allah, na ang pangalan niya ay si Imran. Dito na ngayon magkakaroon. Ano ang ugnayan ni Imran kay Zakaria? Magkaano sila ngayon? Kanat zawjatu Imran Hanna bintu Faquda. So si
si Imran, ang kanyang asawa ay si Hanna. Si Hanna ay magkapatid silang buo ni, sinong pangalan kanina? Hindi si Elizabeth. I don't want to pronounce it Elizabeth because that's not the way they wrote it according to the book. Siya si Elizabeth. Okay? So magkapatid silang buo. Dahil sila ay anak ni Fakuda. So ngayon, ano ang ugnayan ni Imran at saka si Zakaria? Magkabilas. Samra na una, magidas, pagaria, karumeran. Wa kanat aidan tastahi an yarzukahallahu alwalad. At si Imran ay siya rin, ay hindi rin sila magkaanak ni Hanna. Na matagal ng panahon na hindi sila magkaanak. Pero si Hanna, fi yawmin min al-ayyam, baynama kanat imratu Imran, an tasira fil hadaiq, wajadat ta'iran jamila, yut'imu ibnahu ta'ir as-saghir al-jamil, ta'aman fi fahmi, wa yusqihi wa ya'khudahu tahta janahayhi, خوفا من عليه من البرد فأحسنت في تلك اللحظة بالهنين الشديد إلى الولد لتفعل معه مثلها يفعل هذا الطائر بابنيه فسقطت دما عن عيناها وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى وسألته أن يرزقها ولدا صالحا ونذرته أن يكون خادما لبث بالمقدس. Mga kapatid, subhanallah, minsan maganda na mangarap ka even if it's the dream is impossible dream, but the dreams may come true sometimes in the future. Wait for the right time and right place. Especially if it is already predestined to you. Tignan niyo ang nangyari kay Hanna. Hindi rin siya magkaanak ng kanyang asawa na si Imran. Isang araw nandoon siya, tumitingin siya sa hardin. May nakita siyang isang ibon. Ang ibon na ito ay pinapakain niya ang kanyang anak na ibon. Hanggat ito ay tinakpan niya dahil sa taglamig ng kanyang pakpak. At isinubo niya ang kanyang kinain sa kanyang bibig doon sa kanyang anak na ibon. Nakita ito ni Hanna at siya ay napaluha at napaiyak at nasabi niya, Ya Allah, aking Panginoon, pagkalooban mo ako ng anak na maglilingkod sa iyo dito sa Bait al-Maqdis. Alam ko na matanda na ako, hindi ako nanganganak, at ang aking asawa ay tigulang na good. Di pa rin siya magkaanak. Pero hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa, Ya Allah. Falidhalika qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Ali Imran al-aya 35. Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Allahu Akbar. Ang aral na napulot ko rito, mga kapatid, pag nagdua tayo sa Allah, alam natin na imposible, idugtong mo, Ya Rabbi, innaka antas samiul alim. Nakakarinig ka at tunay na maalam. Tignan nyo. Banggitin sa kanila, O Muhammad, noong sabihin ni Hanna, ayon sa mga pantas, o ang babae na asawa ni Imran, na siya ay nagsabi at nagpanata, Nadharat, Ya Allah, ako ay magpapanata sa iyo na pag ako ay pinagkalooban mo ng sanggol dito sa aking sinapupunan, fatakabbal minni, at Ya Allah, ako ay pagkalooban ng anak. Innaka antas samiul alim, at ikaw ang tunay na nakakarinig at maalam. Fastajaba Allahu du'a. Allahu Akbar. Nirindig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin. Imposible, di ba? Mga kapatid, wallahi there is no impossible with our dua.
This is the power of dua. Before tayo mag-Hajj, hindi ko ito makalimutan, isang kapatid natin, ito alam ito ni Sheikh Sudais, tinanggal na siya sa listahan na hindi makakasama sa Hajj. Tadkurada Sheikh Sudais. Tinanggal na siya sa Hajj na hindi siya kasama kasi ang kanyang ikama ay hindi, ang kanyang ikama expired. So ang center na ito at ang ministry, ang tinatanggap nila yung ikama mo na hindi siya expired. Nawalan na siya ng pag-asa. Pero yung brother na yun, nabalik Islam 3-4 months ago. Ustad, please Ustad, gusto kong mag-Hajj. Sana Ustad, matulungan mo ako. Sabi ko, sige, inshallah tutulungan kita. More dua ka lang bro. Dua siya ng dua. Nung ibinigay namin dito, sinabmit namin, sabi ko kay Sheikh Sudais, i-priority mo to. Naam Sheikh. I-priority. Pero hanggang sa huli, nalaman, expired ang ikama. Tinanggal na siya sa listahan, umalis na rin siya sa grupo. At wala na siyang update sa mga nangyayari. So kinuha ko, hindi ako nawala ng pag-asa dahil naawa ko sa brother na to na gustong mag-Hajj. Samantalang ang mga Islamic centers, priority naman nila, mga balik Islam. In-apply ko dyan sa Nasim. In-apply ko rin siya sa military, kung saan doon din ako natanggap. Bro, i-priority nyo na yan. Hanggat dumating ang pagkakataon na akala ko natanggap siya sa Nasim. Pero, bandang huli, dito siya natanggap. Subhanallah. At hindi pa niya pangalan. At hindi pa niya pangalan, pero parehas sila ng ikama number. Imposible ba yun, bro? Oo, imposible, pero walang imposible sa Allah. Itong kapatid natin na si Ahmed, na isang tausug, nakita ko sa kanyang puso ang tunay na pagkadalisay na gustong mag-Hajj. Sabi ko, i-priority kita bro, sabihin ko. Magkasabay sila ng isang Maranao. Sinamahan pa dito ng mga kamag-anak niya, kamag-anak din sa embassy. Sheikh, i-priority mo to. Sabi ko, i-priority ko yan. Sabi ko, pinagsabay sila nito ni Kwan, ni Ahmed. Sabi ko, Sheikh, i-priority mo sila dalawa. Pin-priority sila dalawa. Hindi lumabas yung kapatid natin na Maranao. In-apply ko dyan dun sa Nasim, in-apply ko siya dito sa military, hindi lahat natanggap. Pero itong si Ahmad, na kasabay nun, dapat hindi rin ito natanggap. Pero nagtataka si Ahmed, maiyak-iyak nung nag-text sa akin, Ustad, maiyak-iyak ako, Ustad, dahil natanggap ako ng Hajj. Allahu Akbar. Ngayon, ako naman, siguro, ano ba tawag dun sa Tagalog yung nagsasalita ka ng naudyok? Ano yun? Yung nagsasalita, hindi ka nagsalita ng Masya Allah. Nasa dila ko, it's tip on my lip. Ano ba yun? Nausog. Sabi ni Sheikh Sudais, alos every Juma, alhamdulillah makakasama natin si Sheikh Amrullah sa inyo sa Hajj. Allahu Akbar, takbir. Ilang beses na yun. Sabi ko, Ya Allah, sana makasama ko kasi I never been in Hajj with this Islamic Center. Umrah, maraming beses pati sa ano. Ngayon, akala ko talaga kasama ako. Hanggang sa huling mga araw na paalis na bukas ang Islamic Center, tinawagan pa ako ni Sheikh Khalid, kasama ito si Sudais, Sheikh, makakasama ka na. I-send mo yung picture. Sinin ko pa yung bago-bagong picture ko na nandito. Sabi ko, Sudais, pumili ka dun sa dalawa. Sheikh, mas maganda itong isa kasi yung isa parang mukhang pang Facebook yan eh. So mas maganda yung totoong picture. Bro, umasa ako, Sheikh Adam, na makakasama ako sa kanila. Nalaman ko na lang na itong si Sheikh Ali Janaban, hindi rin makakasama, hindi sila nabigyan ng tasri, nabigyan lang sila sa bandang huli, wala nang pag-asa ako. Pero, wala akong pag-asa, ang ginawa ko, anathiqatun fillah, bi annani ahuju wa ukhadimu haulai ikhwati fillah. Sabi ko, Ya Allah, wala nang pag-asa, pero hindi ako nawawalan ng pag-asa sa iyo, aking tagapaglikha, wa anta qadirun ala kulli shay'. Ikaw ang may kapangyarihan at panghahawakan ng lahat. Kun fayakun ang mangyayari. Wala nang pag-asa. Tinatawanan ko ang sarili ko dahil bukas sa alis na ako, yung mga bag ko ay gi-prepared ko na. All my bags are packed and ready to go. Sabi ko sa sarili ko, subhanallah, nag-aayos ako, naalis ako, walang kasiguraduhan. Wala, hindi ako makasama. Si Abdurrahman Bais, dun sa military. Sheikh Abdurrahman, ibigay mo ito yung ikama ko sa kanila. Sheikh Amrullah,
bakit ngayon? Sorry, uli na ang lahat. Kasi alis na kami bukas. Sabi ko, gawin mo ang dapat mong gawin. Ibigay mo lang sa kanila. Ang Allah ang magbibigay ng resulta. Tumawag ako dun sa isang sheikh, si Dr. Abdul Malik, Sheikh Abdul Malik, Arjuk, uridu an ahuja ma'akum. Ya sheikh, ajajta ma'ana sanat al-madhiya. Pero ngayon, mahirap pa rin kasi buti ko nagpaalam ka sa amin nung last 2 weeks, kailangan talaga namin. Pero ngayon, huli ka na rin. Sabi ko, sheikh, if'al alladhi ma'indak wa an natija indallah. Gawin mo kung anong dapat mong gawin, ang resulta para sa Allah. Wa inni atawakkal ala Allah, wa inni thiqatun fillah. Ipinas niya. Wallahi, after 1 hour, nung nagkakape-kape tayo doon sa McDonald's ba kung saan, dumating ang aking tasrih na makakapag-hajj ako. Allahu Akbar. Takbir! Wa amma bini'mati rabbika fahdith. Ano man mga biyaya sa inyo ng Allah, ikwento nyo ito. Mga kapatid, ba't tayo nawawala ng pag-asa? Itong si Hanna, hindi siya nawawala ng pag-asa. Kaya siya ay nanalangin sa Allah at ito ay tinanggap ng Allah ang kanyang panalangin. Wa tamurul ayyam wa yamutu zawjuha Imran dhalika al-alim al-imam al-jalil wa yatruku zawjatuhu wa hiya hamil. Subhanallah. Si Hanna, tinanggap ng Allah ang kanyang panalangin na ang kanyang asawa ay tigulang na si Imran. At siya ay nagdalagang tao, nabuntis si Hanna. Allahu Akbar. Tinanggap ng Allah ang kanyang panalangin. At dito ay namaya pa rin ang kanyang asawa na si Imran. Jalil, imam, namatay na. Waja'a maw'idul wilada. Dumating ang panahon na kung saan siya ay manganganak. Wawadat imrataw Imran wahiya tatamanna an yakuna al-mawlud dhakaran. Nanalangin si Hanna na ang gusto niyang biyaya na anak sa kanya ay lalaki. Bakit? Kasi gusto niya na nakita niya na ang aking panataya Allah, pag binyayaan mo ako ng anak na lalaki, ay maglilingkod dito sa simbahan, dito sa masjid ng Baitul Maqdis. Walaysa dhakaru kamithlul unta. Hindi ang lalaki ay katulad ng babae. At siyempre, ang maglilingkod ay ang mga kalalakihan. Ngunit, hindi natin pwedeng sabihin kasawi ang palad. Mga kapatid sa Islam, we always say blessings in disguise. Hindi mo alam kung anong ibinigay sa'yo ng Allah na hindi mo matanggap, yun pala ang mabuti sa'yo. Kaya siya ay nanalangin na maging ang kanyang anak ay lalaki. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Al-Imran 36, فَلَمَّا وَدَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَدَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. Subhanallah. Dito ipinanganak si Maryam na hindi kailanman ipinangarap ni Hanna na magkaroon ng sanggol na anak na babae na Maryam. Dahil ang gusto niya ay lalaki. Pero ang mangyayari, ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ya Allah, nung ako ay nabuntis at binigyan mo ng anak, Rabbi inni wada'tuha untha, at ito ay naging babae. Wallahu a'lamu bima wada'at. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang tunay na nakakaalam, nakakabatid kung ano ang kanyang ibibigay na biyaya sa kanyang mga alipin. At ang lalaki ay kailanman ay hindi katulad ng babae. Ngunit siya ay pinangalanan ko na siya ay tawaging Maryam. Ipinanganak ang sanggol na si Maryam. Allahu yahfadhu Maryam wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. Laqad sami'a Allahu azza wa jalla du'a imrata Imran fastajaba laha wa razaqaha bimawludatin jamila tahira. Falamma ra'at imra'atu Imran dhalika aradat an tas'al Allah al-mazid min fadli wa rahmati faja'at ila Allah an ya'sima ibnataha Maryam wa dhurriyyataha min kaidi syaitan. Mga kapatid, ito ang aral dito. History ito sa Quran. Tingnan nyo. Ang lahat ng mga sanggol na ipinapanganak, kaya pala sila umiiyak.
Alam niyo kung bakit umiyak? Mayroong bang sanggol na nakita niyo ipinanganak tapos nakangiti o tumatawa? Sino? Itaas niya ang kamay ang naipanganak ng nanay niya nang umingiti siya. Ha? Wala kayong nakita? Fuad! Lahat umiyak. Bakit umiyak ang mga sanggol? Pag hindi umiyak ang sanggol, ibig sabihin abnormal, pinapalo yan ng doktor, yung puwet niya, para umiyak. Bakit umiyak ang bata? Palagay niyo. Kuro-kuro, opinion. Walang problema. We are free of giving opinions and views, personal views. Ha? Siguro, Ustad, mas masaya siya sa loob ng tiyan ng nanay niya. Dahil lumabas siya. Masya Allah. Ikaw ba ay may dugong maranaw? Ismail? Kasi ang mga iba sa mga maranaw, ang paniniwala din nila, umiiyak daw yung bata kasi sabi niya, Ya Allah, bakit mo ako tinanggal doon sa kung saan ako'y mapayapa? Napunta na ako dito sa mundo na puno ng mga pighati at lungkot at umiiyak ang bata. Pero ang tama ay ang sinabi ni Sheikh Yusuf Butuan. Hinihipo ni Shaitan. Masya Allah. Hinihipo daw ni Shaitan. Ibig sabihin, humanda ka ngayon. Dahil nandito na ngayon ang paglilitis mo ngayon dito sa mundong itong ikaw ay susubukan ko. Inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Panalangin ito ni Hanna. Na ya Allah, itong sanggol na iyong ipagkakaloob sa akin ay humihiling ako sa iyo ng proteksyon mula sa udyok ni Satanas na siyang kinasuklaman mo, na isinumpa mo, na siya ay protektahan mo ang anak kong ito, si Maryam. Fatakabbalaha rabbuha, at tinanggap ng Allah ang kanyang panalangin. Bikabulin hasanin, at tinanggap ng Allah ang panalangin ng kanyang ina. Wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Tinanggap ng Allah ang panalangin ng ina at hindi kailanman sa lahat ng mga sanggol na nahaplos ni Satanas si Maryam. Hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu na matatagpuan natin sa Bukhari. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma min maulidin yuladu ila nakhsahu syaitan fayastahilu sarikhan min nakhsati syaitan illa Maryam wa ummu illa ibnu Maryam wa ummu wa ummah lianna hunaka illa ummah." Ano ibig sabihin nito? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang pinapanganak ng mga sanggol maliban na halos lahat ng mga ipinapanganak ng mga sanggol ay hinahaplos ito ni Satanas. At pag nahaplos ni Satanas, umiiyak ang sanggol. Subhanallah. This is the new knowledge. At pag ito ay napaiyak ni Satanas, kaya yun nga mga kapatid, kailangan talaga inihiling natin sa Allah na, Ya Allah, protektahan ng aking anak. Kaya sa Islam, bago pa ikaw ay manganak ang sanggol, ano ang ginagawa ng isang lalaki? Bago niya sipingin ang kanyang asawa, mayroon siyang binabasa, di ba? Di ba? Anong sasabihin? Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitanu ma razaqtana. Imuraisin nyo yan. Uy, kayo na bagong ikakasal. Hindi yung apurado ka, diri-diritso na wala ka nang sasabihin. Ang pagsamba sa Islam, ang buhay natin, lahat pagsamba. Tatabi ka sa asawa mo, babasahin mo yun. Ya Allah, humiling ako sa iyo na protektahan ako at ang aking asawa at ang sanggol na ibibigay mo sa amin na protektahan mula sa kapahamakan ni Satanas. Ambot sa imong kinabuhi. Dire-diretso ka na, wala ka pa ng audipilin ng shaitan regime, wala ka pang sinasabi. Nangyari. Ano? 3 seconds, tapos na. Hindi ko yan sinabi. Ikaw nagsabi niyan, bro. Yung iba, dua nila yung dua tol safar. Dua o safar? Ha? Sumasakay din sila eh. Allah. Kayo na mga tao ang nagbibigay ng mga kuro-kuro. Wa kana kullu wahidin, subhanallah mga kapatid, inni uiduha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. At sabi sa hadith na ito, ang lahat ng mga sanggol ganun ipinapanganak maliban kay Maryam at ang kanyang anak na si Isa. Si Isa ibni Maryam ganun din. Hindi siya na nahaplos ni Satanas. Anong dahilan? Allahu alam, sabi ng mga pantas, wa kana kullu wahidin minhum harisun ala kulli hars
Ngayon, mga kapatid, Fakama Zakaria alayhi salatu. Dito na ngayon dumating yung pagtatalo. Alin? Ng mga angkan ti Israel. Ang mga Hudyo at ang mga Israelita. Magalingin makipagtalo. At ayaw nilang matapakan sa karapatan. Nung ipinanganak na ni Hana si Maryam. Nung ipinanganak si Maryam, wala siyang ama, hindi ba? Patay na si Amran. Dahil sa sinapupuna pala ng kanyang nanay, patay na. Nung namatay na ang kanyang ang kanyang ama, nagkaroon ng pagtatalo ang mga tao. Yan ay anak ng isang alim, isang sheikh, maalam, matakutin sa Allah. Gusto namin na siya ay alagaan. Sabi ni Zakaria, la. Ako ang may karapatan. Bakit? Dahil siya ay pamangkin mismo ng aking asawa. Hindi ba magkapatid ang asawa ko at ang kanyang ina? So siya ay parang pamangkin ko na rin siya. At siya ang ako ang mag-aalaga sa kanya. Sabi ng mga Israelita, hindi. Batik ikaw lang ang kukuha ng reward. Kung ayaw mo, hindi kami papayag. O anong gagawin? Magpulutan tayo. Ay, magpulutan? Ano ba yun? Astaghfirullah. Magpalabunutan. Hindi yata umipigit tong kape na tinimpla ni Kuan. Matikman nga. Bismillah. Lumamig na kasi ang kape. Magpalabunutan tayo. Anong palabunutan gagawin? Israelite, ganyan sila eh. Kung sino mag-aalaga, isulat ang pangalan dyan sa isang palam. Sa isang panulag. Tapos, ang una, kasi ginawa tatlo eh. To make the story short, una sinabi nila, dyan sa batang yan, nandyan muna, tapos itong maliit na bata, palakarin siya dyan, at pupulutin niya ang mga kasulatan. I mean the pen, yung mga panulag. At kung ano ang piliin ng bata ng pangalan, at yun ang mapipili. Sabi nila, sige, isipin nyo bro, yung bata na yun na sanggol, na maliit, hindi I'm not talking about Maryam, isang bata, ang napulot niya, pangalan ni Zakaria. At nung napulot niya, sabi ni Zakaria, alhamdulillah ako. Hindi pa rin sila pumayag. Sabi nila, hindi. Nagkamali lang yung bata. So sabi ni Zakaria, anong gagawin natin? Sabi niya, ito, ang gagawin natin ay itapon sa ilog. Ilog ng Jordan. Ang alin? Ang mga panulat na yan, na nakasulat ang mga pangalan natin. At pag naitapon sa dagat, at kung sino yung lilitaw, ang lulutang, yun ang mag-aalaga kay Maryam. O sabi ni Zakaria, sige, pumayag siya. Itinapon sa dagat, lumubog lahat, maliban yung kay Zakaria. O sabi ni Zakaria, sino pa inaantay nyo? Ako na talagang mas karapatan dyan. Matigas pa rin ang ulo ng mga Hudyo at mga Israelita, palibhasa mga traidor. Hindi sila tumutupad ng usapan. You got it. Sabi nila, hindi pa kami dyan kontento. Pero ito na ang last. Sabi ni Zakaria, ano ang last? 2 beses na ito. Ano pang inaantay nyo? Wallahi, buti na lang hindi naging marano si Zakaria. Kung naging marano yun, makikipaglaban yun. Pagkakala ko min na rin ha? Anong kala niyo sa akin, bubo? Pero ganun pa rin mapagbigay baro. Wallahi yan ang dapat ng isang tao. Sige, pagbigyan ko kayo. Ano bang gusto niyo? Kasi ayaw niya makipag-alitan, makipag-away. Sabi nila, sige, ihulog natin huli bilang panghuli. Kung sino yung kanyang pansom, yung kanyang kasulatan o yung kanyang panulat, ay dadalhin ng ilog, at kung sino yung mananatilo doon, yun pa rin ang mag-aalaga. Isipin nyo yun, subhanallah, wahada bi kudratillah. Nakakamangha, di ba? Itinapon nila, lahat umagos sa tubig. Naanod sa tubig, kapatid Abdullah, maliban yung kay Zakaria. Ngayon, sabi ni Zakaria, sabi ng mga Hudyo, 3 na. Sorry, sige, sa'yo na. Siya na ngayon ang nag-alaga kay Maryam. Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Wa kaffalaha Zakaria, at si Zakaria ang nag-alaga sa sanggol na batang ito na si Maryam, na pamangkin mismo ng kanyang asawa na si Hanna, ang kanyang asawa na si Elizabeth, at si Hanna ay asawa ni Imran. Huwag kayong malito doon, ha? So ngayon, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَلْقَوْنَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Nagkakaroon pa rin ng debate hanggat nagbigay na ng loob si Zakaria. Sige, anong gusto nyo? Importante, nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa akin ng pangitain na siya pa rin ang mag-aalaga, at yun nga ipinangyari ng Allah na siya pa rin ang mag-aalaga. Dito ngayon, nakakita ng mga kamangha-mangha si Zakaria. Anong nakita niya? Si Maryam na bata pa ay relihiyosa, makadiyos, nagdarasal, laging humihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, at laging nandoon siya sa mihrab. Mama'na al-mihrab? Lugar na dasalan, na laging pumupuri at lumuwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. أخذ زكريا عليه الصلاة والسلام بعد أن كفل مريم ابنة عمران يلاحظ تلك العناية الربانية لمريم ويرى كرامة الله لها. Namangha si Zakaria, may mga nakita siyang kakaiba dito kay Maryam. Kana li Maryam alayhi salam mihraban khassa tata'abbud fi. Nagdarasal siya doon at nagpapasalamat sa Allah. Faqad salat salatul bil wa dhikr bisyukr walhamdulillah indama taqumu min al-layl wa atrafan nahar. Ya Allah, sana ipabilang tayo. Mga kapatid, si Maryam doon pa lang araw at gabi nananalangin sa Allah. Birhin Maria kung tawagin ng mga Pilipino o mga Amerikano, the Virgin Mary. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Si Zakaria, pag siya ay napapasok doon sa mihrab na nagdarasal na mag-isa si Maryam na pumupuri, lumuwalhati, nagdarasal sa Allah bilang respeto rin ni Zakaria, na hindi basta-basta siya pumapasok doon. Pag nakapasok niya, kumakatok siya at nakikita niya na may pagkain. Nakakataka ang mga pagkain. Al-fawakih fi shita yajiduhu fi sayf. Wal-fawakih allati tu'baru fi sayf yajiduhu fi shita. May mga bungang punong kahoy na prutas na tumutubo lamang ito pag taglamig. Pero sa oras na tag-init, natatagpuan ni Zakaria doon sa hindi sa lamesa, doon sa lugar na kung saan nandoon si Maryam. At ganun din pag ito'y tag-init, na ang mga prutas na tag-init, na katulad ng tamar na tag-init, doon lang siya sumisibol, doon tumutubo, pero nakikita niya sa oras ng taglamig. So, alam niyo yun, yung axe ba? So, nakakapagtaka. So, sabi niya, kullama dakhala alayha Zakaria, lagi na lang siya na nakakapunta doon, sinasabi niya, wajadaha rizqa. Nasaan nang gagaling itong mga biyaya sa kanyang kakamanga-mga? Makinig kayo mga Kristiyano, mga Hudyo. Ito ay kwento sa Quran na may ugnayan ito sa Biblia kung tutunghayan ninyo. And wallahi, this is the true story about Mary. This is the true story of what happened to Maryam. Isipin nyo, nakikita niya na may mga pagkain at sinabi ni Zacarias, ya Maryam, anna laki hada? Ito ba ay galing sa'yo? Ito ba ay mula sa, sa pagpupursigi mo? Paano ito dumarating sa'yo? Kaya sabi niya, qalat, huwa min indillah. Ito ay galing mula sa Allah. At si Allah ay binibigyan niya ng mga biyaya ang sinumang nanaisin niya na bigyan ng biyaya. Lianna rizqa maktub zay ajal.
أينما تكونوا تجد الرزق مهما أينما تكونوا في أرض الله وأرض الله واسعة. Ang biyaya ng Allah, mga kapatid, katulad ng kamatayan. Kung nakasulat ito sa'yo, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo ito matatamo. At ang Allah, nagbibigay siya ng mga biyaya sa sino mang nais niya nabigyan ng biyaya. At nung ito'y napagtanto ni Zakaria na nangyayari ito, na biglang dumarating ang mga biyaya, nagkaroon siya ng hisi. Nakaramdam din siya. Ya Allah, hindi imposible pala na ako rin ay biyayaan mo ng anak. Matanda na si Imran, nabilas ko, namatay na. Matanda na si Hana, natigulang na good, na akir, na hindi siya manganak. Imposible rin ba na ako na matanda na rin at ang aking asawa na si Elizabeth ay siya rin ay biyayaan mo ng anak? O biyayaan kami ng anak? Ya Allah, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Allahu Akbar. Hindi nawalan ng pag-asa si Zakaria. Nagkaroon siya ng encouragement, bro. Kung nangyayari ito kay Maryam, hindi posible. Ya Allah, sabi niya, ito, alalahanin niya Muhammad at sabihin, ikwento sa kanila, noong si Zakaria na aming alipin, nananalangin sa kanyang Panginoon, Qala Rabbi habli min ladunka. Ya Allah, min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. There is a similarity between the two prayers. Innaka sami'ud du'a. Wa doon sa dua ni Maryam, ni Hannah ay antas sami'ul alim. Sami, nakakarinig na maalam. Dito, nakakarinig ng mga panalangin. Wallahi mga kapatid, it has something to do when we pray to Allah subhanahu wa ta'ala. We pray with the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. In accordance to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw ay naghihirap, Ya Allah, antal ghani wa ana faqir warzuqni. Ya Allah, napakayaman mo, mahirap ako, bigyan mo ako. Antal qawi wa ana dhaif, i'tini quwwa. Antal alim wa ana duna al-ilm, warzuqni ilma. Manalangin kayo dun sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nanalangin si Zakaria at sinabi niya na nakakarinig ka sa mga panalangin. Wa Zakaria idh nada rabbahu la tadharni farda wa anta khairul warithin. Sabi ni Zakaria nung nanalangin siya sa kanyang Panginoon, aking Panginoon, la tadharni farda, at wag akong hayaan na mag-isa. Wa anta khairul warithin, na ikaw ang tunay nagbibigay, aking Panginoon, nagbibigay ng mga biyaya. Kaya mga kapatid, dito sa suratu Maryam, sa unang talata, di ba? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kaf ha ain ain sad, dhikra rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu didaan khafiya qala rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya. Subhanallah, tignan yung panalangin. Alalahanin dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Alalahanin nung si Zakaria ay nanalangin sa kanyang Panginoon, na nanalangin siya na nidaan khafiya. Mga kapatid, ang aral dito, minsan pag nagdua tayo, yung mahinahon, yung tawagin na taimtim na panalangin, na kung pwede mag-isa ka lang. Hindi kinakailangan na, bro, hoy, mga kapatid, tignan nyo ako, nagdudua ako. La, waliyaudubillah. Ano ngayon ang masasabi mo ngayon sa mga sa Facebook na, Ya Allah, doon sa Facebook. Tapos yung mga ganun din, sabi nila, Allahumma amin, Allahumma amin. Ha? Wa iyak. Mga dua nila lahat. Sabi ng iba, grabe kayo na, nagdudua na kayo, nasa Facebook. Doon na kayo nagdudua kay Mita. Ha? Ano palagay nyo mga sheikh? Ha? Sabi ng iba, Sheikh, okay naman magdua sa Facebook. Bakit?
Kasi para yung makarinig, magsabi din sila na amin, amin. So maraming nag-aamin. So baka isa lang ang magtanggapin doon ng Allah, tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong palagay nyo? Samantala dito sa dua, idh nada rabbahu nidaan khafiya. Well, anyway, hindi tayo nag-iifta dyan. Pwedeng manalangin siguro sa Facebook. Importante alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang niya mo, pero better to avoid. Kasi panalangin ay dapat taimtim. Ang tanging nakakaalam ang Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan bro, sa mga nangyayari, sa gusto mo, humiling ka sa Allah na ikaw lang mag-isa. Wallahi, it has been proven to myself in my life. When I made dua to Allah subhanahu wa ta'ala, the same thing what I did before Hajj, and many other experience in my life, when I made dua sincerely for Allah subhanahu wa ta'ala, especially when you pray at night, thuluthil layl, wallahi Allah yastajib du'aka. Wallahi mga kapatid, tinatanggap ng Allah ang ating mga panalangin, wa yanzilu rabbuna fi thuluthil layl. Ang Allah subhanahu wa ta'ala bumababa mula sa kanyang arsh tuwing ito ay one-third ng gabi at nagsasabi, may yad'uni fa astajibu la. Sino ang nananalangin at ito ay aking ibibigay? May yastaghfiruni fa aghfiru la. At sino ang hiling ng kapatawaran at aking papatawarin? Subhanallah, ang ating tagapaglikha. So, nanalangin si Zakaria sa kanyang tagapaglikha at sabi niya, Ya Allah, bigyan din ako ng anak na maglilingkod din sa iyo. Wallahi, mula doon sa kanyang panalangin mga kapatid, anna yubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Allahu Akbar. After ng kanyang dua, ayon sa mga riwayat, doon siya sabi ni Ibn Kathir, nung nanalangin si Zakaria, dumating sa kanya si Jibril. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulam. O Zakaria, babalitaan ka namin ng magandang balita sa mga panalangin mo na yan, na ikaw ay magkakaroon ng anak. Wasmuhu, ang pangalan niya, wasmuhu. Wow. Wasmuhu ay si Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. At si Yahya, wala kaming binagsagang pangalan na nauna sa kanya, maliban ngayon lang. Si Yahya. Ang kanyang pangalan, mga kapatid, ang pangalan mismo na Yahya ang nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rabbi, anna yakunu li gulam, li gulam, wa kanat imraati aqira, wa kad balagtu min al-kibari itiya. Subhanallah. Itong tanong dito. Sabi niya, humihingi na nga siya, di ba bro? Na ya Allah, bigyan ako ng anak. Pero nung binalita sa kanya ng anghel na magkakaroon na siya ng anak, nagtanong siya. Sabi niya, Qala Rabbi, anna yakunu li gulam? O aking Panginoon, magkakaroon ako ng anak? Samantalang aking asawa ay baog at ako ay matanda na, tigulang na ugut-ugod na, at magkakaroon pa rin ng anak? Palagay niyo, ba't siya nagtanong ng gano'n? Samantalang yun ang hinihiling niya. Pag ikaw, sabi mo, Ustad, bigyan mo ako ng ganito, ganyan. Binigay na sa'yo. Ustad, totoo, binigay mo sa akin? Ha? Anong sasabihin ko sa'yo? Nulungo mo ito? Ha? Mga kapatid, may sinabi dito ang mga pantas. Wallahi jamil. Hatta yatma'ina qalba wa yu'ajjil bisyukur walhamdulillah. Kaya humilig siya ng tanda, ng palatandaan. Hindi ibig sabihin nagtataka siya na, Ya Allah, bibigyan mo ako na matanda na ako at bago ang aking. Hindi ganun. Hindi yun ang punto doon sa aya. Sabi ng mga pantas. Ang punto niya dito ay, Ya Allah, bibigyan mo ako. So ngayon, sa ganito na panahon na matanda na ako, asawa ko, hindi ako nagtataka dyan. Pero sabi niya, dahil para ako ay magkaroon ng lalong yatmain na kalbi, katulad ni Ibrahim a.s. Rabbi arini kayfa tuhyil mauta. Di ba? Sabi ni Ibrahim, O Ya Allah, paano mo patayin ng isang binigyan mo ng buhay?
Sabi ng Allah, afalam tu'min? Hindi ka naniniwala, Ibrahim? Nakakayanin ko ang lahat? Sabi niya, bala, walakin liyatma'inna qalbi. Sabi niya, ya Allah, katotohanan na naniniwala ako sa iyo. Pero, ang gusto ko lang ay maging mapanatag, na totoo ang aking puso. Yung gusto natin mga kapatid, yung maging panatag ka. Hindi ibig sabihin nagdududa ka doon. Kaya sabi niya, innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Magtataka ka dyan, Zakaria, sabi ng anghel, na ang Allah subhanahu wa ta'ala, pag siya ay nagtalaga, ay siya ay sasabihin lang sa kanya, kun fayakun, at mangyayari. At nangyari na nga, mga kapatid, ang inaasahan. Fanadatul malaika wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, at tinawag siya ng anghel nang nandun siya sa mihrab, inna Allah yubashshiruka bi Yahya, at ikaw ay bibigyan ng anak, ng pangalan niya ay si Yahya, wa yaj'alahu nabiyyan minas salihin. Si Yahya ay magiging nabiyyan minas salihin. Mga kapatid, bilang panghuli, Allahu Akbar, paano siya naging nabiyyan minas salihin? Qala ayatuka alla tukallima an-nasa 3 layalin sawiya. O ikaw na Zakaria, ang palatandaan na hinihiling mo ay, dahil nag-iling si Zakaria, ya Allah, kung totoong bibigyan mo ako ng sanggol, na hindi ako nagtataka, pero bigyan mo ako ng mga palatandaan. Sabi ng Allah, Qala Rabbi ij'alli ayah. Sabi ni Zakaria, bigyan mo ako ng tanda, palatandaan, na itong ibibigay mo sa akin na sanggol na ito. Hindi ako nagdududa, pero yung nasabi ko sa inyo, para malalong maging panatag at magpasalamat pa at paramin pa ang kanyang pagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa 3 ayamin illa ramza wadhkur rabbaka kathira wasabbih bil ashiyi wal ibkar. Mga kapatid, sabi ng Allah kay Zakaria, ang palatandaan na hinihiling mo, ikaw ay hindi makakapagsalita ng 3 araw at 3 gabi. Palatandaan yan na hindi mo kayang magsalita. Illa ramza, maliban sa mga dhikr sa Allah. Nagsasalita ka, tinatanong ka ng mga tao, hada anta ma fi kalam gir katir dunyawi. Hindi mo makapagsalita ng mga masagot ang kanilang mga masail. Illa ramza, illa bidhikr. Dua, dhikr sa panalangin sa Allah. Yan ang palatandaan. At nangyari mga kapatid, na nung siya ay nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala at binigyan siya ng pagkakataon na hindi siya makapagsalita, itong si Yahya na ipinagkaloob ng Allah, sa kanya ipinanganak ang sanggol na si Yahya. Nung siya ipinanganak, anong nangyari? Ito ang susunod sa darating ng linggo. Tunghayan ang storya ni Yahya at ang kanyang ina na si Maryam. The story of Maryam and the story of Yahya muna. Oh, si Yahya. Tapusin natin itong Yahya bago tayo pumunta kay... Kunti lang naman itong kay Yahya eh. Sino si Yahya? Anong nangyari sa kanya? Napaslang ba siya? Anong nangyari? Bakit nahayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya napaslang? Ano yung fitna na dumating sa kapanahunan niya? Ano ito? Tunghayan sa susunod na linggo. Jazakumullahu khairan. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yajzina khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.